Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, pati po sa paid advertisements, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Mindez, Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential property na may lot area na 301 square meters. Ito pong bahay ay may floor area na 285 square meters. Walong taon na po itong bahay at ito'y owner's built kaya hindi po tinipid. Meron pong master's bedroom, 3 bedrooms, at maid's room. Then meron din pong 3 veranda at may rooftop o view deck. Ito po ay along two-way cemented barangay road at nasa matas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 1,824 feet. Malapit din po ito sa mga business establishments at hospital. Mamaya po sa dulong parte ng video, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time, pati presyo nito. Ito po yung garahe. Nakakasya ang 4 na kotse. Pero kung SUV, mga 3 lang po. Then sa dulo po ay covered na rin siya. Then yung setback po ay paikot hanggang sa likod ng bahay. Dito po yung hangout area. At ito'y naka-tiled flooring. Kaya naman po binebenta ito, gawa ng silang dalawang mag-asawa na lang ang nakatira dito. So nakabukod na po yung anak nila. So dito po sa harapan ay meron pa pong pwedeng gawing garden. Malaki pa po ang espasyo nito hanggang dito sa kabilang side. Yan po yung side view nitong bahay, na kung saan maayos naman ang structure nito. Then kung masela naman kayo, pwede namang pahilamusan o i-retouch ang pintura. Masingit ko lang po, ito pong location pala ng property ay malapit po ito sa boundary ng Mindez at Tagaytay. Kaya malamig din po ang klima dito. At syempre, sariwa ang hangin at tahimik naman po ang lugar. So, nandito na po tayo sa main door, na kung saan ito'y naka-tiled wall. Then, meron pong 2 wall-mounted lamp. Welcome po dito sa bahay ni Ma'am at Sir. Ito po yung living area o salas, na meron pong center lamp. Tungkol naman po sa mga kagamitan, yan po'y hindi kasama. Pero yung mga built-in na po, gaya nitong bar counter, ay kasama na po yan. Lahat ng built-in po na makasisira ng structure, kung tatanggalin, ay iiwan na po nila. Meron pong access glass door dito papunta sa veranda o balkonahe. At may security grill. Yan po yung pintuan ng maid's room. Then meron din pong access gate papunta sa likod ng bahay. Balik po ulit tayo dito sa loob. Ito ulit yung living area at yung sa dulo yung main door. So may hallway po dito na papunta naman ito sa kusina at dining area. Then yan po yung access door papunta sa garahe. At dito naman po yung common toilet and bath. Maayos naman ang mga toilet fixtures. May water closet,
hand wash basin, vanity mirror, tile bathroom wall, may bathroom cabinet, may shower curtain, at hot shower set. Meron din pong bathroom window. So ito po yung common toilet and bath dito sa ground floor. At yan yung garahe. Matatanaw natin yung gate. Doon tayo pumwesto kanina, yung unang parte ng video. So babalik po ulit tayo dito sa loob. Ito pong access door dito ay solid wood at high ceiling din po dito sa area to. Then dito naman po sa kabila ay yung dining area. So malaki naman ang spasyo. Meron pong multiple lights na chandelier. May sliding glass window with security grill. Naka-tile flooring. At ito naman po yung formal kitchen. May kitchen countertop, gas range, wall-mounted kitchen cabinet, at storage ng kitchen utensils. Meron din pong kitchen window with security grill. Then another access door na papunta naman ito sa dirty kitchen at service area. Dito po ay may kitchen countertop at dito naman po yung setback na tinutukoy ko. So paikot po yan hanggang dun sa kabilang side ng bahay na may balkonahe. Yung may sliding glass door na pinasok natin. So ito naman, pag diniretso nyo yan, labas niyan ay yung garahe. So balik po ulit tayo dito sa loob. Yan po ulit yung dining area. Ito po yung formal kitchen. At dito naman yung common toilet and bath. Dito yung living area. Then dito yung access na sliding glass door papunta sa balkonahe. Dito naman po ay may isang kwarto na naka-solid wood door. So kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong kwarto na to ang para sa kanila para hindi na mahirapang pumanik sa second floor. So sa ngayon po ginawa nilang stock room. Pero kung ang issue naman ay gusto nyo pong ang kwarto nyo ay nasa second floor, wala pong problema, gawa ng meron na pong home elevator. Ang price range po ay nasa 300 to 500,000. Depende po sa magiging design. So nandito na po tayo sa hagdan na meron pong staircase window na nag-serve as natural sunlight. At ito pong hagdan ay naka-tiled staircase at wooden handrail. So nandito na po tayo sa second floor. Ito po yung family area na may customized glass window. Nakakapaaliwalas din po itong mga malaking glass windows. Then meron din pong ceiling cove design. At yan po yung hagdan papunta naman sa roof deck. Mamaya po akyat tayo dyan. So ito po yung hallway. Check po muna natin itong master's bedroom na kung saan napakalaki po ng espasyo. Then naka-ceiling cove design, tile flooring. So lahat ng nakikita nyong kagamitan na movable ay hindi po kasama. Then sa dulo po ay may wardrobe. Then ito naman po yung toilet and bath na may jacuzzi. May bathroom countertop, water closet with bidet, naka-tile bathroom wall, at meron din pong bathroom window. Ito po yung tinutukoy ko na jacuzzi. Then yan yung bathroom countertop na may hand wash basin. Meron din pong mga malaking bathroom window at wall-mounted bathroom cabinet. Okay, labas na po tayo. Tunghayin nyo po ulit itong master bedroom. Then sa dulo po ay meron ding wardrobe. At customized din po ang mga glass windows. Then solid wood door din po itong pintuan. Labas na po tayo.
Balik ulit tayo dito sa hallway. Ito naman po yung pangalawang bedroom dito sa second floor, na kung saan ito'y naka-solid wood door. At sa spasyo naman, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Then sa dulo po ay may sliding glass window at ito'y naka-ceiling cove design. Naka-tile flooring na rin po ito. At may baseboard between walls at flooring. So labas na po tayo. Yan po yung second bedroom dito sa second floor. Dito naman po yung third bedroom, naka-solid wood door. Then halos same size lang po nung second bedroom, na naka-ceiling cove design, may wardrobe, tile flooring, sa dulo po ay may glass window, may baseboard din po between flooring and the wall. So lipat na po tayo dito sa may common toilet and bath. Malaki din po ang spasyo nito. May bathtub, water closet, then meron pong hand wash basin, vanity mirror, tile bathroom wall, hot shower set, bathroom window, at ito'y naka-ceiling cove design at may bathroom cabinet. Ito naman po yung fourth bedroom. May wardrobe, then wooden shelf, customized glass window, ceiling cove design, maayos naman ang pintura ng ceiling at wall, at ito'y naka-tile flooring. So ito po yung last bedroom o fourth bedroom. Then malapit lang po dito yung access door papunta dito sa balkonahe. Malaki din po ang spasyo nito, then naka-stainless railing na rin po at tile flooring. So yan po yung Barangay Road. At ito pong kabila, hindi ko lang alam kung ibebenta yan. Baka po interesado kayo, pwede na tayong makipag-negotiate. Yan po yung magiging kapitbahay nyo kung sakali man na ma-acquire nitong property. May access na rin po dito ng tubig, kuryente at internet provider. Kaya po nang sabi ko sa inyo kanina, napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin at malamig po ang klima. So balik na po tayo dito sa hallway. Madadaanan natin yung last bedroom, then yung common toilet and bath. Ito yung third bedroom. Then ito yung second bedroom. Ito po yung hallway. Ito po yung family area. Then ito naman yung staircase window. Then meron po ditong another access door papunta sa maliit na balkonahe o veranda. Naka-stainless na rin po ang railing. Ito po yung likod na parte ng bahay na may bubong na rin po. Then ito yung kabilang side na pwede kayong mag-garden. So balik na po tayo dito sa loob. At matatanaw natin yung hagdan. Akyat po tayo dito. Ito po yung papunta sa roof deck. Naka-tiled staircase na rin po ito. At wooden handrail. Dito po sa kalagitnaan ng hagdan ay meron pong built-in cabinet na kung saan pwede pong maglagay ng kung ano namang mga kagamitan. At nandito na po tayo sa roof deck. Then may maliit na gate. So mula po dito, meron pong overlooking view ng inyong mga magiging kapitbahay. Yan po. Tunghayan nyo po. Hanggang dito po yan sa kabilang side. Summarize ko lang po sa mga nag-skip ng video. Ito pong property ay nasa Mindez, Cavite. Actually, boundary ng Tagaytay at Mindez. May lot area po ito na 301 square meters at may floor area na 285 square meters.
Updated po ang amilyar at ito po'y titulado. Buhay po ang may-ari kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Ito po'y nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 1,824 feet. At napakalapit lang po nito sa mga business establishments at hospital. At na-open up na natin ang mga lokasyon. Pag-usapan natin ang distance, location at travel time. Mula po sa Mindez Public Market, ang distance is 1.3 kilometers at ang travel time is 9 minutes. Mula naman po sa McDonald's Mindez at Mindez Specialist Hospital, ang distance is 700 meters at ang travel time is 2 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Guaming College, Tagaytay, ang distance is 850 meters at ang travel time is 2 minutes. Mula naman po sa Save More Market, Mindez, ang distance is 3.1 kilometers at ang travel time is 7 minutes. Kung manggagaling naman po sa Sky Ranch, ang distance is 5.4 kilometers at ang travel time is 12 minutes. Mula naman po sa Calax, Aguinaldo Highway, ang distance is 19.7 kilometers at ang travel time is 39 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 67.9 kilometers at ang travel time is 1 hour and 49 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Mula po sa 13 million pesos na original price, nag-markdown price na po si owner sa 11.5 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. Opinion ko lang po, fair deal na rin para sa isang 301 square meters na 2-story house. Ang issue lang dito ay yung pintura, maayos pa naman ng structure. Kung maselan, papinturahan nyo lang po at ito'y ready for occupancy na. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber, Telegram at Signal. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.